Buenos dias. Kay bagal-bagal, ang kupad-kupad, usad pago. Wala na bang ibibilis itong vapor? Parang sa dekada na tayo naglalayag. Konting bilis naman, Kapitan. Pamanhin daw niya Victorina, ngunit may mga sasakyan ng mangingisda na maaari natin mabangga. At isa pa ay maaaring sumadsad ang vapor sa malawak na palayang iyan. Ay nako, kung wala lamang sanang inyo sa Pilipinas ay baka pumilis ang takbo ng vapor. Malas? Malas? Wala na talaga magandang lawa dito sa Pilipinas. Doña Victorina, huwag masyadong pausukin ang iyong tainga. At baka pumupas ang kolorete sa iyong muka. At isa pa madali lang naman lutasin ang problema ito. Hindi ko nga alam kung bakit iisa walang nakaisip na to. Ha? At ano naman ito, Ver? Simple lamang ang aking mungkahi. Gumawa ng isang kanal na papasukan, papunta at paglabas ng Maynila. Nilikha ito ng bagong ilog sa pamamagitan ng paggawa ng bagong kanal at sasara na ang bagong ilog Pasig. Sa ganitong paraan hindi lang mapabawasan ng oras ng pagbiyahe, mas mapapabilis pa ito. Tampano ka ng Yankee! Simple? Don Simon, ipagpaumanhinin niyo kung ako itututol sa inyong mungkahi. Malaking salapi ang gugugulin at saan naman tayo kukuha ng salapi na ipambabayad sa mga manggagawa? At sino naman may sabing pasasahurin ng mga manggagawa? Sa pilit ang pagtatrabahuin ng mga bata, binata at matatanda. Subalit, ang iyong mungkahi ay maaaring magdulot ng himagsikan. Himagsikan? Kung binuo ba ng mga Hito ang mga piramide, naghimagsikan ba sila? Kaya ang mga Hudyong laban kay Tito, nag-aalsa ba sila? Ang isang edukadong tao pa lang tulad nyo ay mahina ang pag-iisip. Ngunit, hindi taga-Ehipto ni Hudyo ang inyong kaharap. Isang tigre kung magalit ang mga Pilipino. Lalong-lalo na noong sila'y sangklit ang gagawa. Don Custodio, ang panahong iyong tinutukoy malayo na sa panahon ngayon. Paniguradong hindi na sila mag-iimagsik. Patawan man sila ng maraming trabaho o maraming gawain. Naalala ko lang na naikwento pala sa akin ni Padre Salvi na naipagawa na palang mga bahay at pagamutan sa ganung pamamaraan doon sa Los Baños. Ano ba ang iyong pinagsasabi? Hindi mo ba? Wala na kung ano pa. Ang nasabi ay nasabi na. At kayo, Padre Sibila, huwag yun ang subukan magsabi na kung ano-ano pang kabalbalan. Ano naman ang kabuluhan ninyong mga praile? Ano naman kabuluhan kung magsikan lang din kayo? Siguradong may masamang maibubunga ang mungkahing Simon, sapagkat hindi niya muna ito isinangguni sa mga taong matagal nang naninirahan sa Pilipinas. Kung sa bagay, ikaw naman, Don Custodio, anong iyong panukala? Kung tutuusin ay mas mainam pa ang aking mungkahi. Nais kong pag-alagain ng itik ang mga taong nananahan malapit sa ilog. Ang mga itik ay kakain ng suso na kasama ang mga buhangin sa ilalim ng lawa. Na kung makukuha ay mas mapapalalim ang tubig at mas mapapabuti ang takbo ng bapor. Init naman dito. Oo nga, halo-halo ang ating mga amoy. Ang baho, mag-taste muna tayo. Oh, ikaw pala, Basilio. Oo kayo, Kapitan Basilio. Kamusta na? Ano na ang lagay ni Kapitan Tiago? Ito, patuloy pa rin nag-aaral ng medisina. Si Kapitan Tiago naman ay mabuti-buti na rin po. Ngunit, ayaw pumayag na siya ay alagaan pa. Sa totoo nga ay pinapunta ako sa San Diego upang dalawin ang bahay roon. Pero ang totoo, gusto lamang niya humikip ng apyan. Salot sa atin ang apyan. Hindi dapat ito abusuhin. Kamusta ang plano sa akademya sa wikang Kastila? Nasa sa katuparan po, nindugan namin si Padre Ayelenz at makipagkita sa apat ng Hinderens. Paano si Padre Sibila? Baka tutol siya. Hindi lang sa Padre Sibila, ang desisyon ng General ang mangingibabaw. Saan ninyo kukunin ang pondo? Hindi na dapat alalahanin. Mag-aamal ang mga estudyante at meron ng mga guro at pasilidad. Nagalok din sa makaraing ng bahay paaralan. Hindi man natin natututunan ng Latin, matututunan naman natin ang Kastila. Ito ang magpapakilala sa atin sa mundo. Kapitan Basilio, puro pintasan ang sinasabi mo. Huwag mo nang isipin yun. Ano nga ba ang sinabi ng amain mo tungkol kay Paulita? Iniisip niya na magpapakasal kami.
Ngunit sinabi ko sa kanya na si Paulita ang minamahal ko. Bakit namumula ka? Si Paulita ay napakaganda. Pero ang tanging kamalian niya ay masungit at iyahin niya. Oo, pumayag akong hanapin ang asawa niya para kay Paulita. Mabuti naman, para kay Paulita, kahit si Doña Victorina ay titisin mo. Bakit nila yung nagsisiya kayo? Senyor Simon, kayo pala. Kamusta po kayo? Mabuti. Sino ba itong kaibigan mo? Si Isagani po, Senyor Simon. Siya po siya magaling na makata. Di ba ba kayo nakakatungo sa bayan nila? Bawat segundo ay mahalaga. Ayokong sayangin ang oras sa bayan na walang pagpapahalaga sa tunay na halaga ng buhay. Ang bawat sentimo ay mahalaga. Hindi namin gusto na magsayang ng pera sa mga bagay na hindi namin kailangan. Bawat sentimo ay mahalaga. Hindi namin gusto sayang ng pera sa mga bagay na hindi namin kailangan. Mabuti. Saluhan niyo ako uminom ng cerveza. Paumanhin po, ngunit hindi po kami umiinom ng alak, Senyor. Sabi ni Padre Camora, ang labis na pag-inom ng tubig ay isang sanhi ng kahinaan ng bawat Pilipino. Sabihin niyo kay Padre Camora na hindi dapat puro alak ang iniinom niya para hindi maging sanhi ng problema. Ang tubig ay matamis at nainom, ngunit pumapatay ng apoy. Ito ay nag-aalab at nagiging karagatan na minsan ay lumulunod at nagpapayabong sa bibig. Napakagaling Isagani. Ikaw ay makata, pangarap at panaginip. Salamat, kinakatukotog ko si Ferdinand Moreno. Ferdinand Moreno? Sino siya? Ferdinand Moreno, ang tagapayo ng kapitan ng Moreno. Padre Florentino, halina sa itaas. Salamat, Kapitan. Sige na, Padre Florentino. Minsan lamang ito. Baka isipin ng mga praile sa itaas na ayaw niyo silang makasama. Kapitan, papamanhit na lamang ako. May sasabihin na lamang ako sa aking pamangkin. Sige, kung ganoon po, maghihintay na lamang po kami sa may itaas. Sagani, ako ipapanhid na lamang sa itaas. Sige po, tanong. Sandali lang, Sagani. Dito ka. Masyado nakakaya sa kapitan. Kung parehas lang tayo aakyat. Isipin niya pinagsamantalaan ng kanyang kabaitan. Sige, maghihintay na lamang ako dito sa iyo. Padre Florentino, mabuti at pinaulakan mo ang panyaya ng kapitan at pumanhik ka rito. Akala namin ayaw mo na kaming makasama. Hindi naman sa ganoon, Padre. Marami lang ako inaasikaso sa ibaba. Senyor Simon, saan ba kayo nanggaling? Sayang at hindi nyo nakita ang magagandang tanawin habang tayo'y naglalayag. Marami na akong nasilayang magagandang tanawin. Ngunit, iyaong may mga alamat ang mas makabuluhan. Naku po, kung alamat lamang ang ating pag-uusapan, mayaman na ang ilog ng Pasig. Isa na rito ang alamat ng malapad na bato. Sige nga, ikwento mo at gumaan-gaan naman ang pakiramdam ko. Sinasabi ang malapad na bato na ito ay isang batong buhay. Ayon sa iilan, ito daw ay pinamumugaran ng mga espiritu. Naging pugad daw ito ng mga tulisan na nangaharang ng mga bangka. Sus Mariosep, nakakatakot naman mapadpad dun. Pia, alamat lamang iyon. Hindi naman siguro yun totoo. Bitawan mo na ang braso ni Senyor Simon. Nakakahiya, oh. Ay, pasensya naman. May isa pang alamat, ang alamat ng Yunggip ni Doña Goronima na ikukwento naman ni Padre Florentino. Ako? Opo, ikaw lamang naman po ang nakakaalam sa atin, hindi po ba? Siya. May isang binatang na ako magpakasal sa isang dalagang nagngangalang Doña Geronima. Subalit isang araw nabalitaan niya na lamang na naging Arsobispo ng Maynila ang kanyang kapitan. Nang siya'y dumako sa Arsobispo ng Maynila ang kanyang kapitan. Nang siya'y dumako sa Arsobispo upang hilingin ang katuparan ng kanyang pangako. Ipinagawa na lamang siya ng Arsobispo ng Yunggib na nagpapalamuti ng baging. Ano naman nangyari kay Doña Jeromina sa Yungib? Doon na siya naninirahan, namatay at inilibing.
May mga nagsasabing siya raw ang diwata ng iyong dip. Dahil siya nakikita ng mga tao na naghahagis ng mga pilak na ginagamit sa piging sa ilog. Ikukwento ko naman ang alamat ng buhayang bato. Minsan may isang insect na di bininyagan ang dumaan sa tapat ng isang simbahan. Walang ano-ano, isang demonyo na nag-anyong buhaya ang nagpalubog sa kanyang bangka. Upang siya'y hilain sa impyerno, humingi siya ng tulong kay San Nicolas sa isang iglap, naging bato ang buhay. Maalaala niyo ba kung saan napatay ang isang Guevara, Navarra o Ibarra? Tumingin kayo roon. Kay Simon? Hindi kay Senyor Simon. Sa dakong iyon, sinasabing tumalon si Ibarra sa tubig nang nakita niyang pinaliligiran na siya. Sumisid siya sa ilalim at sa tuwing lumilitaw ang kanyang ulo upang huminga ay pinapaulanan siya ng bala. Sa dako rooy, hindi na siya nakita at may nakakitang nagkulay dugo ang tubig. Ngayon ang 13 taon ng pangyayari. Kahabag-habag. Senyor Simon, anong nangyayari sa inyo? Bakit tilay natigilan kayo? Ipagpamanhin mo na, ako'y nahihilo lamang. Sandali, at ikukuha kita ng iyong mainom na gamot. Hindi na bale, ipagpapahinga ko na lamang ito. Alam mo ba, kuya, nais ko rin makapag-aral sa Maynila katulad mo. Pero, hindi naman sapat ang kinikita ni Ama sa kanyang ani. Kaya mo bang gusto makapag-aral? Ayaw pang mapantayan mo ang iyong katipang si Basilio? Siyempre, isa na yun. Gusto ko rin mag-isang karapat-dapat na babae para sa kanya. At isa pa, gusto ko rin makatulong kay Ama, sa iyo at kay Lolo. Magandang umaga mga anak. Magandang umaga kay Ama. Mukhang marami-rami ang iyong mga daan. Oo nga, Ama. Paniguradong malaki ang iyong kikitain kapag iyan ay iyong naibenta sa merkado. Marami nga ang aking ani, subalit Ano mga bagabag sa iyong isipan, anak? marami nga ang aking ani, subalit napakalaking buwis naman ang sinisingil ng mga private sa akin. Pagpalagay mo na lamang na lumalaki ang buhaya at dumating ang mga kamag-anak nito upang lamunin ang iyong salaping pinaghirapan. Pero ama, sila'y sumusobra na. Kailangan ko rin pangalagaan ko ng pinaghirapan ko. Anak, magtimpi ka. Walang mapapala kung lalabanan mo sila. Magandang araw, Telesforo. Anong magandang araw? Ano ba kailangan ninyo? Narito kami upang singilin ang iyong buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso? Ngunit napakalaking halagang naman iyon. Kung hindi ka magbabayad ay ipapalit lang namin sa iba ang lupain. Anong pinagsasabi mo? Kung hindi ninyo alam, ako nagsikap at alay ng pawis at dugo upang magtanim at mag-anik, kaya ako lamang at aking pamilya ang may karapatan dito. Wala nang iba pa. Subalit hindi mo pagmamayari ang lupain. Ito ay pagmamayari ng korporasyon. Pagmamayari? May katibayan ba kayo? Ipakita nyo din sa akin ngayon din. May katibayan kami! Saan? Ipakita nyo! Hindi mo na kailangan makita. Basta't magbayad ka na lamang ng iyong buwis. Pinahon lamang po tayo. Ako ang magbabayad ng buwis. Huwag kang mga ilang, Juliana. Huwag ninyo ako lokohin. Hindi ako magbabayad ng 5 hanggat wala kayong katibayan. Handa akong dumala sa usapang may paglabang lamang sa karapatan namin. Hindi ako papayag na kami inyong abusuhin. Anak lalaki at gawing sundalo. Baya Sibil! Mga hayop! Huwag! Huwag! Huli! Kaya sabi ko sa'yo, Talis, huwag mo kaming kakalabanin. Kung gusto mo makuha anak mo, sumunod ka sa mga utos namin. Ama, huwag! Alas anak, huwag na. Lola, Ama, handa na po ang hapunan. Ayaw kong kumain. Pero Ama, kailangan mo kumain. Manalig tayo na walang masamang mangyari kay Kuya. Tama si Huli, anak. Huwag mong masyadong isipin yon. Mababawi na rin natin si Tami. Nasaan si Telesforo? Anong kailangan sa aking ama? Narito kami upang siya'y dakitin. Ano? Pero bakit? Wala nang pero-pero.
Bitawan mo ako! Sa loob ng 2 araw, kapag hindi kayo nakapagbayad ng 500 piso ay pupugutan na siya ng ulo. Ama! Huwag! Lolo, anong gagawin natin? Wala akong ganong kalaking halaga. Tanging 200 piso na lang ang meron ako. Pasensya na po at wala akong may ambag na salapi. Hirap pa sa atin ang ating mga kapitbahay at kamag-anak, kaya hindi rin natin sila mainga ng tulong. Sana wala ko na lang iilan ng alahas. Ngunit, may pagpipilang agnas na binigay sa akin ni Basilio. Magandang araw, Tata Sulo. Ano huli? Tayo na. May kakilala ko makatutulong sa'yo upang matubos mo ang iyong ama. Sige, tara na ho. Lolo, dito muna ho kayo. Pagbalik ko, siguradong matutubos na natin si ama. Sige, ingat ako. Tao po! Tao po! Tao po! Tao po! Magandang araw, Hermanong Penchan. Huli, siya ang sinasabi kong makatutulong siya. Magandang umaga rin. Tuloy muna kayo. Anong kailangan mo? Ako po si Juliana. Huli na lang. Wala akong pakalam kung anong iyong pangalan. Ang tanong ko, anong kailangan mo? Kailangan ko po ng kaunting salapi. Kailangan ko mabawi ang aking ama sa mga tulisan. Anak ka pa ni Talisporo. Sandali lamang. Narito ang salapi. Maraming salamat, Hermanong Plancha. Pangako ko ibabalik ito. Huwag kang mag-alala po. Madali lamang iyan bayaran. Mababayaran mo lamang iyan kapag pumayag ka maging alila at utusan sa aking bahay. Ganun po ba? Ngunit matanda na po ang aking tito. Kaya, Sige, madali lang naman ako kausap. Akin na ang salapi kung hindi ka pumapayag. payag po si Hermanong Plancha. Magsisimula ka huli. Bukas sa araw ng Pasko. Maliwanag? Opo, marami pong salamat. Maligayang Pasko, Ina. Alam niyo po, ibang-iba na ako sa Basilio, 13 taon na ang nakaraan. Hindi na po ako dungisin, hindi na rin po ako uhang, Ina. Marangal na rin po ang aking buhay. Nakilala ko si Kapitan Tiago at pinag-aral ako ng medisina. Pero Ina, ang pagmamahal ko sa inyo ni Crispin ay hindi pa rin nagbabago. Ina, mahal na mahal ko po kayo. Sana ay narito kayo sa aking tabi upang makita ninyo ang inyong anak na naabot na ang kanyang mga miti-miti sa buhay. Teka, ano yun? Siya nga ba? Siya nga ba ang lalaking tumulong sa akin upang mailibing si Ina? Wag po kayong matakot. Sino ka ba? May 13 taon na po ang nakaraan nang ako inyong tulungan sa paglilibing sa aking ina. Kinaliligaya ko kung kayo naman ang aking matutulungan. Sino ba ako sa akala mo? Isang taong para sa akin ay dakila. Isang taong inakala ng lahat ay patay na. Si Crisostomo. Crisostomo iba. Basilio, nakabatid ka ng lihim na maaari kong ikasawi. Maaaring patayin kita at ibintang ito sa mga tulisan. Ngunit, hahayaan kitang mabuhay at huwag ko sanang pagsisiyan ang desisyon kong ito.
umalis ako sa aking bayang Sinilangan. Nagpaunlad at nagbalat kayo. Magtatagumpay na sana ako sa aking mga mithiin. Subalit kayo, kayong mga kabataan na hinayaan ang sarili na lasunin ng mga kasuklam-suklam na mga pamahalaan ng Espanya. Ano po ang ibig niyo sabihin, Senyor Simon? Hinahayaan ninyo ang inyong mga sarili na alilain at alipinin ng mga Kastila. Para kayong mga asong tahol ng tahol, habol ng habol, sa butong ayaw naman ipagkaloob sa inyo. Ano ang inyong hangad sa pagtuturo ng wikang Kastila? Nadagdagan ang wikang Tagalog? Eh di mas lalong hindi kayo nagkaintindihan? Nako, Senyor Simon, kayo ay nagkakamali. Sa pamamagitan ng wikang Kastila, maaari na po tayong mapalapit sa pamahalaan. At ano ang inyong gagawin? Patayin ang sariling katangian? At ipailalim ang pag-iisip? Upang maging lalong maging alipin? Magtulungan tayo, Basilio. Parehas tayong inilipusta at inapi ng sarili nating bayan. Pareho tayong may nais pagbayarin. Magiganti tayo, Basilio. Hindi na mabubuhay pa ng paghihiganti ang aking ina at kapatid. Ano ang mapapala ko kung sila'y aking paghihiganti? Hindi sa lahat ng oras maamo ang isang tao. Walang maapi kung walang magpapaapi. Katulad mo rin ako noon. Subalit, tignan mo ang aking sinapi. Ililigpit ka rin nila sa sandaling maaari ka ng iligpit. Tutulungan kita, Senyor, sa lahat ng pamamaraan, maliban lamang sa inyong iniisip. Lubang delikado po ito. Ang gusto ko lamang ay mabuhay ng payapa at tahimik. Sa una mo lang masasabi yan, Basilio. Kapag naranasan mo ng lahat ng mapapait na aking sinapit, ay babalik ka rin sa akin. Kung magbago man ang iyong isip, hanapin mo lamang ang aking tirahan sa eskolta. Ako ho ay aalis na, Senyor. Pakamanhin po ulit. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Y el del Padre. Ano ba yan, Julie? Hindi mag-antanda ay hindi ka marunong. Pasensya na po. Pasensya? Hay naku. Ulitin mo na mabilis ang sasabihin ko. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Y el del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amen. Ano ba yan? Nakakailang uli ka tayo ha? Pasensya na po, Hermana. Hindi po kasi ito na ituro ng ama ng bata pa kami. Ayan! Kaya puro kalmalasan ang dumarating sa inyong buhay ay dahil hindi kayo tinuruang magdasal. Makasalanan ng inyong pamilya. Mga wala pananalig sa Diyos. Mabuti na lamang at kinuha ng mga tulisan si Tales. Nang sa gayon, matuto kayo sa inyong mga kasalanan. Oo nga din po, Hermana. Mag-aaral na po ako magdarasal. Aba, dapat lang! Hermana, maaari ko makita ang aking income? Nakakaawa at mag-isa lang siya doon. Kahit konting oras lang po. Tigil-tigilan mo ako sa mga pasakaling mong yan. Ang dapat mong gawin ay magdasal at pagtigurat ako. Maliwanag! Pero Hermana, ano po kasi? May balita ako! Kay aga-aga, ano naman iyon? Si Basilio! Luluwas siya ng Maynila upang tubusin si Holly. Ano? Oh, babalikan ako ni Basilio? Pumasok ka sa loob. Hermana Penchang, kasintahan ko si Basilio. Kailangan ko siya makita. Kukunin ka lang ng demonyong nagbalat. Kayong estudyante! Huli, gusto kitang iligtas sa kasalanan. Buo na ang aking desisyon, hindi ka makipagkita kay Basilio. Ama, Huli, nasaan kayo? Ama, kamusta? Nasaan si Huli? Si Huli, Ama. Wala na si Huli, Tales. Patay na? Bakit? Nagdingko siya kay Hermana Penchang upang mabayaran ang pantubo sa iyo. Bakit? Bakit siya pa? Paang kailangan magbayad sa aking mga nagawa? Bakit?
Villanes, panalo na, ipinatalo pa. Napakawalang kwenta niyong kalaro. Pabayaan mo na, Padre Camora. Baka nais lang nilang magpalakas sa Kapitan General kaya nagpatalo. Simon! Halina't samahan mo muna ako sa paglalaro ng baraha. Total, kalahating oras na lang bago mananghalian. Pag-usapan muna natin ang mga bagay na kailangan pagdesisyonan. Ang Akademya ng Wikang Kastila. Ang kahilingan ito ng mga kabataan na mapangahas at naglalahad, nasaklawan ang kapangyarihan ng mga pilot. Sangayon ako sa iyo, Padre Sibila. Maging ako ay tutol sa pagpapatayo ng mga paaralang ganyan. Walang karapatang matuto ng wikang Kastila ang mga Indio. Kapag natutunan nila ang ating wika, makangatwiran na sila at magiging talaban ng Diyos at pamahalaan. Maaaring mapahiya ang mga planets at maraming pagpuksa. Maaaring pamahalaan ang sumunod. Kailangan natin mamunitika. Ibibigay natin ang lahat ng kanilang kailangan. Tingnan nyo, mas marami sila sa atin. Kailangan natin sila, pero hindi nila tayo kailangan. Sa pamamagitan nito, mas magiging matatag ang ating pamamahala. Nag-iisip ka ba? Dapat hindi na ipatayo ang paaralang iyon. Stupid na! Villanes! Ay, Tahimik! Hindi nyo ba alam na nandito pa ako? Mga stupido! Oy, kasi mahal ka naman. Yung uso mo, baka sumay sa lupa. Ang problema mo? Ito naman, yung bibiro lang. Ano nga pala yung tinuro kahapon? Wala, nagturo lang tungkol sa salamin at kailangan pa nagkaroon ng interes sa pag-aaral. Ano namang akala mo sa akin? Bulastog. Pero totoo nga, bulastog talaga ako. Manito, kumpadre, kamusta? Yung pasok ba tayo? Himala, kasama mo tong si... Si ano? Ano nga pala ulit pangalan mo? Placido Penitente. Ayun, Placido. Hindi ka kasi tinatanong ng ating guro. Kaya hindi na namin masyado kayo. Ano ba yan? Kami ay mauna na. Diyan ka na. Di bali na nga. Sino yan? Ang lakas ng loob mo pumasok sa klase ko. Huli ka na nga, anong pangalan mo? Placido. Aha, Placido Penitente, Placidong Bulong, 15 ulit ka nang hindi pumapasok sa klase ko. Teka, Padre. 4 na beses lamang ako lumiliban sa klase. Bakit naman naging gano'n karami? Huwag ka na magdahilan. Tama si Pelaes, huwag ka na magsubili. Dahil dyan, mamarkahan kita ng pagliban sa klase. E di lagyan mo, kahit ilang marka pa ang gusto mo. Total wala naman natututunan kung di puro panlalait. Eh di lumayas ka, layas! Di mo na kailangan sabihin pa yan dahil ako na mismo ang alis. Ikaw pala, Isagani. Paumanhin at marami lang ako kailangan tapusin. Kamusta? Kamusta ang lagay ni Padre Florentino? Buti naman ginawang pasta. Patuloy pa rin yung ko sa simbahan. Mabuti naman kung ganoon. Ano ang may paglilingkod ko sa'yo? Nais ko lang pong makiusap na kayo mamaghilan sa aming mga mag-aaral at kay Don Custodio. Upang siya'y pumayag na itayo ang Akademya ng Wikang Kastila. Nasa kanyang kamay ng mga usapin at nais namin siyang mapapayo. Isa ako sa mga umiibig sa sariling bayan at hinahangad ko ang kanyang pagsulong. Ngunit hindi gayon kadali ang sumuong sa mga usapin. Kailangan kong mag-ingat sapagkat marami akong ari-ari ang dapat ingatan. Wala po kami hangad na ilagay kayo sa aming titik. Sa mga nabasa ko, iisa lamang ang adhikain namin pamahalaan. Subalit,
Sa paraan lamang kami nagkakaiba. Kahanga-hanga ang tumulong sa pamahalaan kung ang iyong pagtulong ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kaniya. Ang pagsulungat sa mga panukala ay maaaring makasira ng kanyang katatagan. Hindi may Ginoo, ang batay ang katarungan at katuwiran. Hindi sa lakas ng pamahalaan sa nasasakupan. Ang maipapayo ko lamang ay pabayaan niyo na lamang ang pamahalaan. Ang pamahalaan ay itinatag para sa kapakanan ng mamamayan. Alam ng mga mamamayan ang makakabuti sa kanila, kaya dapat lamang na ang pamahalaan ay siyang sumuayon. Isagalit, mataas at may pinag-aralan ang humahawak sa pamahalaan. Subalit sila'y mga tao, maaari ding magkamali. Lahat ng pangangailangan ng mga mamamayan ay ibinibigay ng pamahalaan. May kasabihan nga sa Kastila, ang hindi umiyak ay walang gatas, ang hindi humihingi ay hindi pagkakalooban. Kahit hindi naman natin hinihingi, ay kanilang ibinibigay. Ang paghingi sa pamahalaan ay paraan ng pagpapamukha sa kanila na sila'y nagkukulang sa tungkulin. Pagpatawad ninyo, subalit ang bayan na galit sa pamahalaan ay wala ibang hihilingin kung hindi ang bitiw sa tungkulin ang nangangahalaga. Mapanganib ang sinasabi mo, binata. Hayaan na ninyo na lamang sa pamahalaan ng mga ganyang bagay. Marunong kayo ng wikang Kastila, gayo hindi kayo Kastila. Tandaan mo, ang nais matuto ay matututo. Nag-aaral kayo ng medisina, hindi ba? Magtapos kayo, mag-asawa ng isang mayaman at madasaling dalaga. At tupagin ninyo na lamang ang panggagamot at hindi ang pangangialam sa mga bagay na may kinalaman sa bayan. Kapag ako'y nagkaroon ng ubong tulad niya, at naalala ang aking nakaraan, at wala man lang akong nakita ng nagawang mabuti para sa iba at para sa bayan. Ang bawat uban ay magsisilbing tinig sa akin. Hindi ko ito ikapupuli. Bagkus, ito'y aking ikakahiya. O man din ginong parta, ako'y alis na. Lahat sana ay mag-iisip at kikilos tulad niya. Hindi ko masasabing hal. Kaawa-awang binata, kaawa-awang Florentino. Ano ba naman yan? Kay papangit ng dekorasyon ni Quiroga sa kanyang bahay. Oo nga no, umarahin lamang siguro ang mga yan at inangkat mula sa chick. Kaya siguro humina ang kalakal ng aking asawa dahil kakumpetensya niya ang inchik na ito. Alam niyo ba, mas marami pa ang napupuntang salapi na kinikita mula sa loterya sa China kaysa dito sa Pilipinas. Garapal talaga ang mga inchik. Zyway, Don Simon! Ako ay may malaking problema. Ano naman ito? Doon po tayo mag-usap sa aking silid. Ano ito? Para na naman na bumabagabag sa'yo. Tuloy po kayo. Yung tatlong brilyante na inutang ko mula sa'yo, hindi pa rin nababayaran ng taong pinautangan ko rin. Ano ibig mo sabihin? Dapat isang brilyante lamang ang kukuhanin ko para sa isang babae na gagamitin kong pansukol sa isang Ginoo na kailangan ko sa kalakalan. Ngunit tatlo ang kanyang kinuhang brilyante. Wala na akong nagawa. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya pa nababayaran. Naloko ko kayo. Bale, 7,000 ang utang mo sa akin, hindi ba? Gagawin ko na lang itong 7,000. Talaga ko? Oo, sa isang kondisyon. Ay, ano naman po ang inyong kondisyon? Itatago ko lamang ang mga baril sa iyong tindahan upang maipasok ko ito sa aduana. Iyon na naman, ano? Mga baril? Subalit, Don Simon. Ako'y natatakot. Baka ako'y mahuli. Isa pa, takot ako sa mga baril. Hindi ka naman malalagot dito. Tinatago ko ang mga baril sa iba't ibang parte ng tahanan. Pagkatapos magkakaroon ng pagsisiyasat, maraming mabibilanggo. Siguradong kikita ako.
pagpawalan ng mga bilanggo. Paumansin doon, Simon. Ngunit, sa iba ka na lang makinig. Kung hindi ka papayag babayaran mo ang 7,000 na iyong pagkakautang. Sige, papayag na ho ako. Sa itong kasunduan, Quiroga. Naway, hindi mo makalimutan ang ating pagkakasunduan. Alam niyo ba ang palabas ni Ginoong Leeds sa Feria sa Quiapo? Anong palabas? Sino si Ginoong Leeds? Isa siyang magaling na salamangka. Sinasabi niya merong ulo nagsasalita. Isang kalokohan. Ilusyon lamang yan. Totoo ito, nasa loob ang kahon ng isang ulo na ipinatong sa mesa. Sige, patutunayan kung hindi totoong mahika. Magpunta tayo sa Quiapo. Sigurado magpapahiya ka at kakain ang iyong sinabi. Mahal ko. Pepay, bakit ka narito? Anong kailangan mo? Ba't parang malalim ang iniisip? May problema ba? Sumangguni ako kay Ginoong Pasta na magpatayo ng akademya, ngunit mas lalong gumulo. Hindi ko na alam ang desisyong bibitawan ko. Huwag mo na nga isipin yan. Total, tayong dalawa lang naman dito. Halina't magsaya. Pepay, huwag dito. Baka may makakita. Sige na, mahal ko. Kahit ngayon lang. Sandali lang. Ha? Anong nangyari? Mahal, alam mo, yung tiyahin ko, namatay siya kahapon. Kailangan namin ng pera pampalibing. Ano? Kamamatay lang tiyahin mo noong nakaraang linggo ha? Ay, ano kasi mahal ko, yung anak pala ng tiyahin ko. Pero, 3 taon ang patay ang anak ng tiyahin mo. Yung ano pala mahal ko, yung pinsan ng bayaw ng anak na tiyahin ko pala. Sige na mahal ko, kahit 25 piso lang. Heto, 1,000. Salamat mahal ko. Tingnan mo to. Binitin ako. Pera lang ata habol sa akin eh. Paano na ako? Parang awa nyo naman. Kumain po kayo ng hapunan kahit kaunting higop lamang na sabaw. Senyor Simon, kayo po pala. Kamusta na ang masakit? Nahinaan na rin ng pitig ng puso. Ayaw na rin kumain ng Kapitan Tiago. Kaawa-awa. Ano na ba ang kalagayan ng kanyang kalusugan? Nakalata na ng lasa ng kanyang buong katawan. Maaari na siyang mamatay at ng oras. Gaya ng Pilipinas? Ilang gabi nang siyang nagigising ng walang ilaw. Umiiyak at ako'y minumura. Nakakalang niyang siya ay aking binulag. Walang pinagkaiba sa pamahalaan. Basilio, makinig ka. Walang sandali ang dapat masayang. Hindi mo binabasa ang mga aklat na aking binibigay sa iyo. Wala kang malasakit sa iyong bayan. Pero senyor, Wala ng pero. Sa loob ng isang oras, magsisimula na himagsikan. Hindi nila ito malilimutan. Naparito ko upang hihandog sa iyo ang iyong kamatayan o kinabukasan. kamatayan o kinabukasan. Mamili ka. Narito ako upang ikailigtas, alang-alang sa nakaraang ugnayan natin. At ano naman ang kailangan kong gawin? Makinig ka.
Ako ang magmumuno sa himagsigang ito. Pamumunuan mo ang pangkat na lulusob sa Santa Clara upang kunin ng isang taong malapit sa puso sa atin na Kapitan Tiago. Si Maria Clara. Nais ko siyang iligtas. Himagsigan lamang ang naisip kong paraan. Huli na ang lahat! Patay na si Maria Clara. Anong sabi mo? Patay na siya. Kasinungalingan. Isa kang duwag. Ililigtas ko si Maria Clara ngayon o bukas ay patay ka. Ilang araw na may sakit si Maria Clara. Ako'y dumadalaw sa kumbento upang magbalita. Ito ang ibinigay na sulat ni Padre Eric ng Kapitan Tiago. Pagdamag na inagka ni Kapitan Tiago ang larawan ni Maria Clara at humihingi ng tawad, dinugtog na kanina ang kanyang adunyas. Patay na! Ang aking mahal ay patay na! Namatay siya nang hindi ko man lang siya nakita o nayayakap. Ni hindi man lang niya alam na buhay pa ako para sa kanya. Tanggapin na natin ang katotohanan. Hindi maaari. Hindi! Lumalalim na ang gabi. Wala pa rin si Paulita. Paano ako makakahingi ng tawad nito? Paulita, mabutit dumating ka. Ikaw, Pindata, alam mo ba kung saan nagtatago ang aking asawa? Nasaan siya? Hindi ko po alam. Wala po akong balita. Pag nakita mo ang hudas na yon, sabihin mo, tatawag ako ng Guardia Civil. Buhay man o patay, kailangan ko siyang makita. Sige po, masusunod. Maibat tayo. Anong tingin mo kay Juanito Pelaez? Ay, Diyos ko. Karamari-marim na pag-uugali. Ang ibig ko pong sabihin ay maginoo, makisig, pati puno ang pangatawan, magalang. Ay, tamang-tama ang iyong sinabi. Juanito, halika nga rito. Paulita, Huwag mo ako kausapin. galit ka pa ba, mahal ko? Tinatanong mo kung galit ako. Eh ano yung mga sinabi mo tungkol dun sa babaeng princess, ha? Ikaw pa talaga ang galit. Eh, ba't kayo magkasama ni Juanito kagabi sa teatro? Pinagtataasan mo ba ako ng boses? Hindi. Ang ibig kong sabihin, ba't si Juanito? Akala ko ba ako lang ang gusto mong makasama? Tsaka, sabi ko yung iyan dahil naninabog ko ang aking damdamin. Paulita, alam mo namang ikaw lang ang aking sinisinta. May usap, patawarin mo na ako. Hindi ko talaga gustong isama si Juanito. Si Tia lamang ang gusto na isama siya at ako. At isa pa, si Tia talaga ang may gusto kay Juanito. Paulita, alam mo naman, simula pa lamang ay ikaw na ang aking nilib. Ikaw ang nais lamang titigan ng aking mga mata at palaging laman ang aking mga panunod. Simula noong ikaw ang makalala, binuhos ka lahat ng iyong pagmamahal. At dati ay alay ko lamang sa bahay. Darating ang araw na ang Pilipinas ay lalaya at lilipad na parang lagot sa iyong. At ang pagdating ang panahon iyon, saka lamang mabubuo ang ating kaligayahan, ang ating mga pangarap. Pangarap. Mga pangarap. Sinabi ni Tia Torina na marami raw kayong mga kaaway. Kaming kaaway. Subalit, kung narin ang katulad mo, siguradong makamit namin mitulungan. Paano kung wala naman kayong makala? Kung wala kaming mapapala, sapat na ang iyong tinig habang nakatulong sa akin mga mali. Buong pagmamalangin sasabihin, ang aking ilog at namatay sa pagtatanggol sa bayan. Isang karangalan na magkaroon ng isang katipang tulad mo, Isagani. At isa namang paraiso ang makapili ang isang tulad mo, Paulita. Paulita, ano ba yan? Gabi na. Tayo ay uuwi na at baka ikay sipunin. Sandali lamang, Tia. Isagani, masaya kung muli tayong nagkita. Paalam. Hanap ulit ako ng panahon upang muli tayo mapag-usap. Sige, ako rin ay aalis na. Paalam. Ating lasapin ang sandaling ito. Luwalhati kay Don Custodio
dahil sa kanyang kautusan at pansin sa lupa. Para sa mga binatang may mabubuting kalooban. Bakit naman kasi tinutulan ni Don Custodio ang ating kahilingan? Ewan, sabi ko sa'yo wala tayong mapapala. Tama na yan. Huwag na natin intindihin yan. Tapos na yan, mabuti pa magdiwang tayo. Magandang araw, Isagani. Umupo ka. Nasaan nga pala si Juanito? Lampas na siya sa oras ng ating pagkikita. Dapat si Basil natin imbitahan, imbis na si Juanito. Mapagsasalita natin siya tungkol sa isang batang nawawala at isang mongha. Tana, lalamig ang pagkain na ito. Ang pansit lang ay isang sopas na mayroong mga espesyal na halo. Ihandog natin kay Don Custodio ang mga buto. Sa karangalan ni Don Custodio ay binibinyagan ko ang panukalang sopas. Ito naman, ang lumpiang inchik na makintab ang labas at baboy ang loob. Ito ay handog natin kay Padre Irin. Ito naman ay ang tortang alimango na iaalay natin sa mga praile dahil sa kanilang pagkaalimango. Ito ay tatawagin nating tortang praile. Hindi ko masyado gusto ang tawag na tortang praile. Ang pasigisado na pagkain Pilipino nga, subalit mga inchik naman ang nagluto at kumakain. Lahat ay nakikinabang sa bayan at pamalan, subalit walang bayang pa ang sasama pa sa Pilipinas. Huwag kayo masyado maingay. Maraming mata ang nagmamanmat sa atin. Tingnan nyo! Tinitiktikan tayo ng paborito ni Padre Sibila. Oo nga, pero bakit siya sumakay sa sasakyan na mag-aalahas na si Don Simon? Maaari ay pinaglilingkuran ng Eminencia Negra ang alipin ng Vice Rector. Sandoval! Sandoval! Ano ang tungkol sa mga paskin dito? Sandoval! Tadeo, kayo ba ang naglagay ng mga paskin dito? Wala na tayong pasok. Ang lahat na kasali sa akademya ay kukulong na. Natutuwa ka pa sa lagay na yon? Oo naman, wala nang pasok pag nasa kulungan. Wala nang pasok. Oh, Juanito, bakit namumutla ka? Wala. Wala akong kinalaman sa akademya. Hindi ako nakikilaw sa samahan. Wala akong kinalaman. Makaraig! Makaraig! Ano ang iyong pakay? Nariyan ba si Makaraig? Sandali lamang. Anong ginagawa mo rito? Bakit ka nandito? Nagkailangan sana ako. Nag-aaral ng medisina sa Kaliang Luwage. Ano ba ang nangyayari? Sumama ka sa amin ngayon dun. Teka! Ano ginagawa niyo? Hindi niyo ako palindakatin! Manahimik! Lahat ng kasama sa akademya ay makukulong. Huli! Parang ako muna, tulungan mo ako. Huli! Huli! Si Basilio. Si Basilio. Nakulong si Basilio. Basilio! Huminahon ka, Huli. Magpahinga ka muna. Makalalaya rin si Basilio. Maraming salamat, Hermana Bali. Subalit, paano ko matutulungan si Basilio makalaya? May kilala ako. Sino? Si Padre Camora. Matutulungan ka niya. Ayoko. Nung nakausap ko siya sa kumbento, iba ang mga titig niya sa akin. Kasama mo ako. Walang nangyayaring masama sa iyo. Hayaan mo na lamang bang mamatay ang iyong kasintahan?
Mali, ayoko na. Umuwi na tayo. Huli, narito na tayo. Magandang araw, Padre Camara. Magandang umaga, Hermana Bali. Ano ang sati? Nais po kayong kausapin ni Mami. Manais po siyang ipakiusap. Ganun ba? Hayaan mo muna kami dalawa mag-usap. Hermano, Narito lamang ako sa labas. Sige na. Ano ang iyong kailangan? Mapo muna tayo. hingi po sana ako ng tulong upang mapalaya si Basilio. Naku iya, mahirap yan ang iyong hinihingi. Kalaban ng pamahalaan ng katulad ni Basilio, papayag lamang akong gagawin mo ang pag-uutos ko. Ano iyon? Mahalay! Itim ang budhi! Hinding-hindi ko gagawin ang iniutos mo. Ano nangyayari yun? Huli! Hindi ka makakatakas, Huli. Napangulang niya mo. Alagad ka pa ng Diyos. Manahimik ka. Kawawa naman tong si Huli. Marahil hindi niya nakinaya ang lahat ng dakot na dumating sa kanilang pamilya. Kamusta na si Basilio? Kung gusto po siya sabitan gaya ng binili niyo sa akin, sinabihan ko pumunta dito ngayong umaga. Bueno, iwan mo muna ako rito. At kapag dumating si Basilio, papasukin mo na siya. Basilio? Basilio! Anong nangyari sa iyo? Bakit hindi ka kaiba ng itsura? Ako isang masamang anak at kapatid. Di ko man lang naipagiganti ang kamatayan ng aking kapatid at paghihirap ng aking ina. Ngayon ay handa na akong gantihan ng sama ang kapwa masama. Ako ay handang maglingkod sa inyo, kasama ng lahat ng sawing palad. Magtatagumpay na sana ang unang himagsikan, subalit namatay si Maria Clara. Ngayon na siya'y pumanaw na. Hindi na ako mag-aatubili pang ibaon sa hukay ang lahat ng tampalasang nagdala ng pigati sa aking buhay. Lahat ng inabuso at binaboy. Ang aking ama, ang iyong ina at ang iyong kapatid, si Crispin at Sisa. Ang matalik kong kaibigan na si Elias, si Huli, lalong-lalo na si Maria Clara. Lahat sila ay ating ipaghihiganti. Pagmasdan mo, Basilio. Ano naman iyan? Ito ang maghuhudyat at magsisimula ng madugong simagsikan. Mamayang gabi ay may magaganap na piging. Nadadaluyan ng maraming marurungis na tao. Ilalagay ang lamparang ito sa gitna ng hapaglo. Kapag lumalim na ang gabi, itataas nila ang mitsa na magpapagalaw sa mekanismo sa loob nito na magpapasabog sa dinamita. Nitroglycerina? Isang dinamita? Walang buhay na dapat itira. Lahat ng dumi ay kailangang linisin. At hindi lamang ito basta-bastang nitroglycerina. Ito ay mula sa luhang naipon at puot na kinimkim. Kung ganon, ay hindi na pala ako kailangan. Iba ang iyong gagawin. Pagkarinig ng putok ay lalabas sa mga aldenyero at iba pang mga kinasundo ko noon. Pupunta ang lahat sa kinaroroonan ni Cabezang Tales at ni Santa Mesa. Susugod ng sabay-sabay ang lahat at lahat ng mamamayan ay mapipilitang lumaban. Ikaw ang humumuno sa iba. Dalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil doon nakaimbak ang mga baril at pulburan. Kami naman ni Cabezang Tales ay susubukang agawin ng tulad. Mamamatay ang lahat ng mahihina at ang lahat ng hindi handa. Lahat? Kahit yung mga walang laban? Oo, lahat. Lahat ng Indio, Mistiso, Inchik at Kastilang Duwag. Kailangan magsimula muli. Mula sa mga dugong dadanak ay sisibol ang bagong lahi. Isang bagong lipunan na kahit kailan ay hindi magpapaapi. Subalit,
Ano naman ang sasabihin ng daigdig sa mga ganyang pagpatay? Ang lahat ay papalakpak. Katulad ng pagpalakpak ng Europa sa angaw-angaw sa Amerika. Kung sa bagay, ano naman sa akin kung pumalakpak ang daigdig o hindi? Kung ang daigdig naman ay wala naman tingin sa mga api at mahihirap. Iyan ang gusto kong marinig mula sa iyo. Tama lamang na ikaw ay aking piliin. Ito ang revolver. Sa magaganap na ikasampu ng gabi, magtutungo ka sa simbahan ng San Sebastian sa huling tagubilin. Sa ikasyam naman ay dapat lumayo kayo. Malayong malayo mula sa Anluwage. Hihintayin kita, Basilio. Hanggang mamaya. May matandang nagagaw buhay dito. Tulisan siguro to. Hoy, Carolino, wala namang bibigyan dyan. Iligpit mo na yung matandang yan. Maya mamamatay na rin yan. Lolo! Lolo si Elo! Buti nagkita tayo sa sandali. Tana. Patawarin mo ako. Huwag mo akong iwan. Parati kang mag-iingat. Binusunod, ano nangyari sa'yo? Don Simon, nahihirapan po ba kayo? Konti lamang ko. Ngunit sa ilang sandali ay matatapos na rin ang paghihirap ko. Diyos ko, anong ginawa mo sa sarili mo? Wala nang lunas sa lasong aking ininom. Hindi ako mapapadakip, patay, o buhay man. May parang pa, para makahanap ako ng lunas. Wala nang mangyayari. Nag-aaksaya lamang kayo ng panahon. Umamatay ako dala ang aking lihim. Lihim? Ako si Crisostomo Ibarra. Bumalik ako mula sa paaralan ng Europa upang gumawa ng mabuti para sa bayan at pakasalan ng iniirog kong si Maria Clara. Lahat ng ito'y nawala. Mula nang idawit nila ako sa kaguluhang wala akong kinalaman. Tumakas ako dala-dala ang kayamanan ng aking mga magulang. Nagpayaman at bumalik upang gantihan ang mga nangapi sa akin at ang mga mahal ko sa buhay. Patawari ka ng Diyos, anak. Alam niyang hindi mo ginusto ang lahat. Ay ikaw ay nasilaw lamang ng galit at pag-iiganti. Kagustuhan niyang lahat ng nangyari. Hindi nagtagumpay ang iyong plano ng dahil sa kanya, sapagkat alam niyang hindi ito tama. Igalang natin ang kanyang kapasyahan. Ang ibig niya sabihin gusto ng kanyang mga kalooban na mangyari ang lahat ng ito? Walang makapagsabi ng iniisip ng Diyos. Ngunit kailanman ay hindi siya nangangad ng masama para sa atin. Subalit, bakit hindi niya ako tinulungan? Sapagkat hindi niya nais ang parang iyong ginawa. Hindi kailanman mapapawi ng kasamaan ng isa pang kasamaan. Walang nalilikha ang pot kundi krimen at mga kriminal. Tanging pag-ibig lamang ang makapagliligtas. Ang kalithasan ay nasa kabaitan. Ang kabaitan ay pagpapakasakit at ang pagpapasakit at pag-ibig. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay malaya na ang aking kalooban.
Naway makasama ang iyong mga mahal sa buhay. Sana mayapa sa paraiso kung saan di ka naghihirap. Malibing ka nawat sa kailaliman ng dagat. Ngunit kung kakailanganin ka ng tao para sa isang marangal na hangarin, ipaintulot ng Diyos na matuklasan ka sa sinapupunan ng alon. Pansamantala, dyan ka muna. Di makakabaluktot ng katwiran, di mag-uudyok ng kasamingan.